lumaban ako nun. And during that time, nag-visit din nun si Papa eh. Sobrang feeling ko nun parang sobrang okay, walang gagawin to sa akin. Pag binuhos ko yung galit ko ngayon na, sige lumayas ka na, ganyan. So, lumayas siya nun and pinagbabato ko yung gamit niya. Tapos parang lahat ng yung parang nasa utak ko lang nun na parang ito na yung moment na hindi ako nakalaban before. Ito na yung gagawin ko. Tapos parang nakita ko na nagiging proud nun si Papa in a way na parang sa kanya parang trip lang. Pero parang okay. Tapos yun, napaalis ko din kahit papano yung partner ko nun sa apartment. Ilang naging adult ka at an early age. Okay, so how are you nung talagang naging adult ka na? Lost ako nun. Saan-saan ako napupunta and saan-saan ko hinahanap yung happiness, let's say happiness or peace. Saan-saan ko siya hinahanap. Doon ako nakafocus. So, nangyari noon nung naging adult na ako, nung naghiwalay kami nung first partner ko, nag-focus ako doon na bumawi sa self ko na maging happy. Kung anong, parang tinanggap ko na lang kung anong maging process ko dahil sa nangyari sa life ko, kung maging alcoholic man ako ngayon. Kasi dumating sa point na araw-araw umiinom ako. Parang sobrang lost ako nun sa emotions, Ilan sa taon ka feelings. 17. Kaka-break lang namin nung So yun yung naging coping mo? naging ko siya. Tapos, anong nangyari naman noon during that time, kakahawi ko sa self ko or kakahanap sa happiness or peace ko. Mga new problems na pumapasok. Like, ako, gusto kong may ma-meet na a lot of people, na nababano ako sa mga bagong tao sa paligid, bagong energy. So, the more na may wini-welcome ka na mga tao sa life mo, the more na judgments nandun. The more na maraming critics. Kasi dati wala naman akong pakialam kung hindi ako nakapagtapos ng high school eh. Pero I'm 17 years old na nun eh. Tapos parang nakakasalamuha ako most of that time. Mga college students, mga kaedadan ko, gaaral, nami-meet ko sa gimikan. Tapos yung crowd na yun, I thought they're my friends. Pero dumating dun sa point na parang not everyone is your friend. And parang bagong salta sa ganong environment, parang imbes na hinahanap ko yung happiness ko, mas lalo akong nalulos. So, yun yung ko nung adulting ko. Yun yung parang another survival mode na naman sa bagong concept na So, ganito. ang pinaka ginawa mo nun is more on gimmick, alak. Yun, kasi parang yun na lang din yung parang naging environment ko nun eh. Like, yung best friend ko kasi, promoter siya before sa gimikan. So, as my best Pag may friend, mga events. imbes na magmukmuk ako, Sinasama sinasama niya ka. na lang ako. Nalilibang naman ako. So, I think hindi naman mali. Part of the process. And okay din naman na malulos ka. Kasi kung hindi ka malulos, di mo hahanapin yung self mo eh. So, okay din na nangyari yun at some point in my life na habang maaga pa lang, sinagad ko na din yung ganun. Okay. So, after nung lahat nung pag-iinom-inom mo mula nung pagkabata, so kailan mo na-realize na parang may mali or ano yung pinaka-wake up call mo? Ano yung tumulak sa'yo? Yung nag-50-50 na ako sa hospital. 50-50. Pumutok yung naging ruptured yung appendix ko. Tapos parang hindi lang days ako nun sa hospital, walang kain, hindi ka pinapayagan kumain. Candy. Kahit bawal hanggat di ka nagpupo. So yun. So, sinong kasama mo? Sino nagbantay sa'yo nun nung time na yun? Papalit-palit. Friends, ate. So, ang nangyari nun, dahil sobrang mataas yung pain tolerance ko, tiniis ko siya ng ilang days, yung sakit ng puson ko nung lower abdomen ko. Tapos, nung sinugod ako sa hospital, nagstay ako ng matagal doon since public. Tapos, nung after almost a day, tinakbo na ako sa isang hospital. Tapos, sinabi na doon na kailangan ng operahan dahil pumutok na nga siya. And parang meron silang sinabing 7 hours na lang dapat maalis na yung yung parang lason. So nung before operation, parang nasa utak ko na pag pumikit ako ngayon, pwedeng hindi na ako Magising. So, nung nagising ako noon,
sobrang happy ako na buhay pa ako. Tapos yun, naging wake up call ko na ayusin ko na. Parang ayoko na maging selfish. Siguro tapos na ako dun sa era na inom-inom, na puro happiness. Yun, na yung naging wake up call ko. Okay. So, after the operation, gaano katagal ka pa nagstay sa hospital? 2 weeks. Kasi, 2 weeks? hindi na yun yung ano. Hanggat hindi pa kasi buhay ang digestive nun eh. Yung akala mo, buhay na ako. Tapos meron pa palang problem na pag pwede din akong mamatay. Kasi kapag hindi nag-function yung tiyan ko, mamamatay din ako. So yun, lagi kong pinagpipray nung time na yun na nasa hospital ako na sana sino magpe-pray ka na mag-poop ka na. Sana mag-poop na ako. Parang back to normal na, healing na lang. Tapos ayusin ko na yung life ko. Balik ako sa pag-aaral, ganun. So yun, nung gumaling ako, inayos ko na talaga siya. Real? For real. Okay. Doon na siya nag-start na, sabi ko, hindi ako nag-high school, diba? Hindi ko patuloy yung high school. Sabi ko, balik ako ng school. So, kahit hindi ko alam kung paano, basta go lang, show up lang. So, tanong-tanong dito, tanong-tanong. Buti na lang mayroong program na ALS. So, ilang taon ka na nito?